Tsaka tayo magnanakaw ng kalsada rito bago tayo makaliko rito. So ayan, tabi kayo ng mga sasakyan dyan. Ayan, magkatabihan kayo ng sasakyan dyan. Huwag ka basta-basta liliko. Kasi pagliko mo ng ganun, itong katabi mo, liko mo ko rin pa kanan. Itong katabi mo rito sa kanang bahagi, isahin ko side mo. Alam ko naman mga kabady na kaya nyo ito eh. Kaya nyo talaga i-drive yan mga kabady, yung mga 10-wheelers. So kailangan nyo lang mga... Bago ang lahat mga kabady, papakilala ko muna sa inyo ang aking family. So meron po akong asawa mga kabady at dalawang mga makukulit. So siya si Jad mga kabady, ang aking panganay, at si Baby Janjan, so ang aking punso mga kabady. So dalawa lang sila mga kabady na binigay ng Diyos sa akin. So napapasalamat din ako. Yan si Kuya Jad tsaka si Baby Janjan. Kahit hindi nyo pa naitanong sa akin mga kabady, ayan po si Baby Janjan, ang aking bunso. Meron po siyang mga kabady, cerebral palsy. Medyo alagain po siya mga kabady, kaya ayan, pakilala ko lang sa inyo. So pahingin na lang ng like, comment, and share and subscribe mga kabady para sa tulong na din ninyo sa akin ito. So ayan mga kabady, simulan na natin ang Hello ating mga kabady, this is Diaz TV po ulit. Ito mga kabady, ito po yung content natin ngayon. Ito po yung video po natin ngayon. Para po ito sa mga nagmamaneho dyan ng maliliit, yung mga 4 wheels, mga 6 wheels, at gusto nyong lumipat sa mga 10 wheelers na katulad nitong mga dinadala ko, katulad ng dump truck, tsaka yung 10 wheelers, yung mga wing van. So yun mga kabady, ituturo ko sa inyo yan. Ito, ang video na ito, guide lang po ito mga kabady, guide lang po ito para magkakaroon po kayo ng idea. So sinishare ko ang mga karanasan ko bago ako nakapagmaneho ng ganito. Although mga kabady, hindi po ako dumaan ng mga 6 wheelers, hindi po ako dumaan ng 4 wheelers. Diretso ako sa 10 wheelers kasi 10 wheelers driver yung tatay ko. At ayun, nasunod ko kaagad 10 wheelers. Nung natuto na ako na mag 10 wheelers, doon ko na nasusubukan na yung mga 4 wheels, mga 6 wheelers. So medyo okay na sa akin yung hindi ako naninibago sa maliliit. So kayong mga nasa maliliit ngayon mga kabady, ginawan ko to guide po ito sa inyo para maging ano po kayo. Alam ko naman mga kabady na kaya nyo ito eh. Kaya nyo talaga i-drive yan mga kabady, yung mga 10 wheelers. So kailangan nyo lang mga kabady is tiwala sa sarili, korsonada, kumbaga buo ang loob ninyo na humawak ng ganito. Alam na alam ko mga kabady na kaya ninyo yan. Ini-inspire ko lang kayo para maging driver din kayo soon ng mga 10 wheelers katulad namin. So hindi ko pinagkait sa inyo yan mga kabady na malaman ninyo yan. Hindi ako katulad ng ibang driver na hindi nga walang ang ambag sa mga nagtuturo dyan. Walang ang ambag, hindi nga nakapagturo ng ibang tao. Puro po na ang ginagawa nila sa mga taong nagtuturo. So ayan, hayaan mo lang natin sila mga kabady. Ang importante, tumulong tayo sa kapwa po natin kabady. So ayan mga kabady, para po sa inyo ito. Tuturo ko sa inyo step by step. So ano bang kailangan para maging 10 wheelers driver ka? O basta malaki yung truck, ano bang kailangan? So sinabi ko na kanina, kailangan may kursonada kayo, buo ang loob ninyo, at alam ko naman kayang-kaya ninyo yan mga kabady. So ayan, ang una ninyong gawin mga kabady, kung paano ninyo tini-check yung mga sasakyan ninyo katulad ng mga 4 wheels o 6 wheels na dinadala ninyo ngayon. Tini-check ninyo bawat umaga, tini-check ninyo yung blue baggage, so yung battery, ayan, lights, yan,
Blue Baggage, meron din ako content dyan mga kabady, ipiplex ko dyan. Panoorin din ninyo kung paano i-check. So katulad din yan mga kabady, ang pagkakaiba lang po nila kasi mga kabady, itong mga 10-wheelers, ang ginagamit po kasi nito mga kabady is hangin. Pero meron din mga 6-wheelers na di hangin din yun mga kabady, mga semi-power brake din yun. So ito, ituturo ko sa inyo doon sa mga nagda-drive, katulad ng mga vacuum brake na yan, mga vacuum type brake system. So magkaiba po sila dito mga kabady. Bago kayo magpatakbo mga kabady, make sure na ang hangin ninyo mga kabady is nasa 60 pataas, 60 to 90 ang kanyang hangin bago kayo magpatakbo, kasi wala kayong brake niyan. Katulad din yan sa mga air brake mga kabady, 60 to 90 pa rin yan, kasi kapag lumagpas yan mo giging 100 yan, ay delikado yung mga linya ninyo, mga puputok na yon. So ayan, kailangan nyo ng 60 to 90 ang kanyang hangin. Kapag medyo luma na yung mga sasakyan ninyo mga kabady, kinabukasan yan, galing kayo magparking, maubos na yan, back to zero yan. Ayan, paandarin nyo muna yan mga kabady, hayaan yung magkarga siya ng hangin hanggang dyan sa 6 to 9. So kailangan po natin ng hangin nitong mga semi power brake at itong mga air brake mga kabady, kaya kargahan nyo yan. So kapag lumagpas na dyan, pwede na kayo magpatakbo. So magkaiba po sila mga kabady dito sa mga semi power brake o power brake mga kabady. So ang una ninyong mga gawin mga kabady, unang gawin ninyo mga kabady is, yun na nga, sinabi ko na sa inyo, Blue Baggage. I-check nyo yung mga sasakyan ninyo. At ito, konting tips mga kabady, yung brake fluid nito mga kabady, yung reservoir ng brake fluid nitong mga 10-wheelers mga kabady, kung semi power brake ba yan, katulad ng mga Isuzu, mga Puso. So yung mga semi power brake na yon, ang fluid nila mga kabady, yung dinadagdagan ninyo ng fluid doon na reservoir, andun lang po yan sa gilid mga kabady, katabi ng mga hydrobox. So doon po kayo magdadagdag, i-check niyo lagi yon kung mayroon bang laman yon, kasi yon napaka-importante po yon mga kabady sa mga 10-wheelers driver. Yun po ang buhay natin kapag walang fluid, delikado ka na nun. So always check yon araw-araw mga kabady. Hindi katulad nitong mga air brake na wala siyang hangin lang talaga ang i-check mo dito. Kung may mga singaw-singaw dyan, yung mga air brake na katulad nito, Howo truck na dinadala ko ngayon. So magkaiba rin sila doon sa mga semi power brake. So kung semi power brake yung mga ida-drive ninyo, mga 10-wheelers, yung reservoir niya ng kanyang brake fluid andun po sa gilid ng mga hydrobox niya. Doon lang po yan mga kabady, i-flex ko dyan. So ayan, pangalawa mga kabady, ito, andito na tayo sa mga kabady, andito na tayo sa actual. So ayan, may 10-wheelers na kayo sa harapan ninyo, may 10-wheelers na kayong naharap, yan ang ida-drive ninyo. So alam ko kayang-kaya ninyo yan diba, nasa harapan na ninyo yung 10-wheelers na yon ang ida-drive ninyo. Sukatin ninyo yung truck, kumbaga ilagay niyo sa isip ninyo na yung truck, kasi yung pagliko-liko kasi niya mga kabady, kasi kapag medyo mahaba yung dinadala mo, kapag may liko, may paliko na kalsada, kailangan mong kumuha ng kunting dun sa kabilang kalsada bago ka makaliko, ganon. So sukatin nyo nga, ilagay nyo sa isip, ganyan kahaba yung truck na imamaniho ninyo. So ayan, so ito mga kabady, actual. So yan, ito-drawing natin para lubos ninyo maunawaan. So ito ngayon ang example mga kabady. Kunwari 4-wheelers pa kayo, yung maliit pang sasakyan, pero mayroong 6-wheelers, meron ding mahaba niyan mga kabady. At ito, example lang naman to, maliit muna ang natin, yung 4-wheelers muna mga kabady. So ito yung 4-wheelers niyo, pasensyahan niyo lang yung drawing ko mga kabady ha. So itong kalsada na ito mga kabady, siko yan. Kunwari liliko kayo dito, liliko kayo dito.
Example lang naman to mga kabady, so pasensyahan nyo na lang yan. So yun mga kabady, ito 4-wheelers muna tayo. Nandyan kayo ngayon. Ito yung dinadrive niyo ngayon mga kabady. So magpatakbo ka, okay lang yan. Takbo ka na ganon. Takbo. Diba? Ganyan kalapad yung 4-wheels mo. Pwede ka nang lulumiko kaagad dito. Yan. No, sakto-sakto lang yan eh. O, pwede ka nang lumiko kaagad dyan. Pag 4-wheelers yung daladala mo, yung maiksi lang, maliit. So kapag ito 10-wheelers na mga kabady, so lakihan natin to. So malaki na to, malaki. Yan. Malaki. Kapag 10-wheelers mga kabady, kapag nag-a-under kayo, di ba dito kayo, ayan. Tapos ganyan kalapad yan eh. Bago kayo lumiko dito mga kabady, siyempre kapag kayahin nyo lang itong 4-wheelers, kapag pagliko ninyo dyan mga kabady, sasabit na yung tagiliran nyo rito. Dito. So ang gawin nyo mga kabady, kasi 10-wheelers na yung nadala ninyo, so tansyahin nyo mga kabady yung, sigurado alam ko naman na tansyahan nyo na yung kasi driver kayo eh. Kaya maliit saka malaki, matansyahan nyo na yan mga kabady. So siyempre mga kabady, bago kayo liliko rito, ito yung ngayon yung gilid nyo, kukuha kayo dito ng daan mga kabady. Busina muna kayo kasi yan, paliko na kayo dyan eh, paliko na kayo. Busina muna kayo para yung mga kasalubong ninyo, ma-aware sila na, kasi alam na nila yan eh, magnakaw ka talaga ng kalsada dito eh, busina ka. Busina muna, simulan mo nang nakawan dito ng kalsada. Ayan, dito na yon, dito ka na dadaan, ayan. Tapos ganon, tapos tsaka ka balik dito sa daanan mo. So, ibig sabihin, yung gilid mo dito sa helper side, gaganon din yan dito, ganon, at hindi ka sasabit rito. Mula ka rito, nakaw ka ng kalsada rito, tapos bago ka liliko. So, ganyan yung pagtansya ng kasi mahaba na yung daladalan yung mga kabady. So, nakaw kayo ng kalsada dito. At maaari pwede ka rin kayong magnakaw, depende sa kalsada rin. Pwede ka rin magnakaw ng kalsada rin dito para makaliko ka ng diretso dito. Kasi kapag 4-wheelers, akala mo 4-wheelers yung dala mo, tapos diretso ka lang, tapos liko ka na. Wala na yung dito mo. Sasabit yan dito. So ganyan po yan mga kabady. Clearance. Kailangan malaki yung truck, malaki din yun ang clearance. So sana pasensyahan nyo lang ito mga kabady ha. Kung sakali 10-wheelers ang inyong mga dadalhin mga kabady, ipagpalagay na natin, ito dump truck, medyo maiksi pa siya, pero yung 10-wheelers, mga wing van, basta mga 10-wheelers mga kabady, mas mataas yun, mas mahaba kaysa dito sa mga dump truck, katulad ng minamaneho ko ngayon dito. So ang technique naman doon mga kabady, idodrawing na naman natin dyan. So ito ngayon ang example ng mga 10-wheelers mga kabady. Yung mga mahahabang 10-wheelers, yung mga cargo truck, yung mga wing van na mahaba. Kadalasan ang sukat niyan mga kabady is 32 feet yan mga kabady. Kung kapag standard, mga 30 yan, 30 feet. Pero pag dito sa Pilipinas, medyo mahaba yung sukat natin dito. Yung 32 feet. Dinadaga ng 2 feet. So ayan mga kabady, example natin ito, mahaba ang truck na ito. Yung example natin kanina mga kabady ay pagpalagay na lang natin yun na yun, dump truck yun, dump truck. Ito 10-wheelers to mga kabady, magkaiba po sila dito ha. So 10-wheelers to, 10-wheelers wing van, lagay natin mahaba to. So ayan mga kabady, di ba pagliko natin mga kabady, liliko tayo rito, galing tayo rito, liliko tayo rito. So anong gawin natin mga kabady, kasi mahaba nga ito yung truck, hindi naman tayo pwede na diretso tayo dito tapos liko ka agad dito. So sasabit ka ngayon rito. So ang gawin natin mga kabady, katulad ng 10-wheelers na inano ko kanina, yung dump truck. So dito tayo magnakaw na naman, busina muna tayo kung wala tayong mga kasalubong. So busina muna tayo, tsaka tayo magnanakaw ng kalsada rito bago tayo makaliko rito. So ayan, yan, diretso.
So itong side mo sa helper side mo mga kabady, kadalasan dito yan dadaan. Yan. Yan, tamang-tama lang talaga yan dyan. Yan. Kapag 10-wheelers ang dala mo. 4-wheelers, pwede yan diretsuhin mo kasi mababa yan. Kasi kapag dumiretso ka lang nito mga kabady, didiretso ka lang, ginawa mo lang ng 4-wheelers to, at magkulang ka ng nakaw ng kasada rito, diretsuhin mo yan, tapos liliko ka rito, sasabit ka rito. Itong tagiliran mo na to, sasabit ka rito. Kailangan magnakaw ka ng kasada rito, tapos liko. Kung pwede ka naman, kung medyo malapad yung kasada, pwede ka naman dumiretso dyan. Tapos kung wala kang kasalubong, so dito ka magnakaw ng kasada sa kabila. Pwede yan. Tsaka ka bago liliko rito, balik sa lugar mo. Ang ginagawa ko mga kabady na nanakaw na ko kunti ng kasada rito, tsaka akong kaliko ng ganon para hindi na ako mag-o-over talaga doon. Nakaw na ko kunti rito kung walang mga sasakyan, para kunti na lang yung ninanakaw ko doon sa kabila na kasada. Ayan, balik na ako rito. So ayan mga kabady ha, ang iingatan mo ngayon dito sa mga 10-wheelers mga kabady, itong kwitan. Ito, kwitan. Ito yung nasa left side ng truck mo, at ito yung nasa right, yung sa helper side mo. Kapag lumiko ka mga kabady, ayan, siko kasi yan, kasada na yan. Kasada, siko kasi yan. Pag liliko ka niyan mga kabady, pag itong quit na ito, papalo to. Papalo to, kaya titingin ka talaga ng side mirror mo rito at saka rito sa helper side. Kasi dito sa helper side, kapag may kapag may mga lumusot, yung mga kamuti ng mga driver dyan, lulusot rito, makikita mo ngayon. Yan, manood ka rito sa side mirror mo dito. At ito naman side mirror mo rin dito mga kabady, kapag may mag-overtake sa'yo dito, at kung sakaling pagliko mo dito, itong kwitan mo kasi papalo yan mga kabady, pag ganun yan, ito, pagliko mo, papalo ito. Pagliko mo ng kanan, di ba? Pagliko mo ng kanan, ito ang papalo. Kung magkataon merong nakapark na sasakyan dyan, tapos napalo yan pagliko mo dito sa kanan. So dapat makatingin ka rin na side mirror mo rito, left and right na side mirror. So, kung sakali ikaw liliko ka na, didiretso ka ngayon dyan, tapos dito ka liliko sa kanan, yan, sa kanan, ito naman yung babantayan mo, kwitan mo dito sa kabila kung may mapapalo na naman siya dito. Kasi pagliko mo niya dyan, tapos mayroong sasakyan rito, ang lapit-lapit na sa'yo, mapapalo niya yan mga kabady kapag lumiko ka ng tuluyan dyan. Kaya dahan-dahan ka pagliko mga kabady. Mahabang yung truck, mataas yung truck, mataas din ang clearance mo, kailangan mo magnakaw ng mga kalsada dyan. So sana nakuha ninyo mga kabady. Ang iingatan nyo sa mga 10-wheelers, yung kwitan niya mga kabady. Okay lang yun sa mga dump truck, hindi gaano mamalo yun. Pero itong mga 10-wheelers sigurado 100% na mamalo yung quit niya ng mga kabady. Kaya ingat-ingat po kayo sa pagliko. Kung may nakatabi kayo ng mga sasakyan dyan, yan, katabihan kayo ng sasakyan dyan, huwag ka basta-basta liliko. Kasi pagliko mo ng ganun, itong katabi mo liko mo po rin pa kanan, itong katabi mo rito sa kanang bahagi, sa helper side mo, paluin rin yan. So ayan mga kabady, ganyan po ang mga 10-wheelers. So hindi po, magkaiba po sila ngayon sa mga dinadala ninyo. So ayan, sana nakuha niyo mga kabady. Pasensyahan nyo na yung drawing natin. Pasensya na po mga kabady. So sana mga natutunan kayo. So yun na nga mga kabady, di ba paliko kayo. Kunwari, siko yung kalsada na yan, medyo siko yan. So di ba pagliko din yung mga kabady, kumuha muna kayo dito ng konti dito sa kabilang bahagi ng, magnakaw muna kayo ng kalsada doon sa mga sa kabila. Di ba pasiko yun ng mga ganun mga kabady. Busina muna kayo, tapos kung wala nang nagano sa inyo, wala kayong kasalubong kasi hindi nyo kita yung kalsada na yan,
Kasi nakaw muna kayo rito kasi medyo mahaba yun. 10 wheelers yung dala ninyo mga kabady. Kailangan nyo munang pumunta rito kunti, magnakaw kayo ng kunting kalsada rito bago kayo mupol aliko. So ang titingnan ninyo mga kabady, wag lang po kayo tumingin, wag lang doon sa helper side kayo titingin, pati rin dito mga kabady titingnan ninyo itong side mirror ninyo dito sa left side. Kasi yung puwitan ng mga 10 wheelers mga kabady ay napakabilis pumalo yan. Kung may yung truck nakaparking doon tapos pagliko nyo ng todo papunta rito, mapipitik doon sa lubot sa pitan, mapipitik doon sa likod ng inyong mga 10 wheelers na minaman nyo kasi malikot yung puwit nyan kapag lumiko ka kasi mga kabady, pag ano yan, pitik-pitik yan ganun ay delikado yung mga kasalubong ninyo at yung mga katabi ninyo. Delikado yan. Huwag kayo basta-basta lumiko mga kabady. Kailangan nakatingin kayo sa side by side mirror dito sa kabila kung mahulog ba kayo doon. Tsaka dito, titingnan din ninyo rito sa left side kung may papalo ba kayo dyan. Katulad din pag lumiko kayo dito sa kaliwa. Yung doon naman sa helper side, yun na naman titingnan ninyo baka mayroon na naman kayong mapalo doon. So ganun lang po yung mga 10 wheelers mga kabady. So ingat-ingat lang mga kabady, ilagay niyo sa isip yan mga kabady kapag 10 wheelers, mga wing van yung mga minamanihon ninyo. So yun na nga mga kabady, marunong ka na no? Ito yung pinaka last kong nasasabihin sa inyo kapag marunong na po kayo mga kabady. Natural naman sa atin yung medyo yung buo ang loob natin, kusunada tayo, pero wag naman tayong dumating sa punto na maging mayabang na tayo mga kabady. So yan ang pinakalas na sasabihin ko sa inyo. So kalma lang kayo, kalma lang yung ano nyo, wag mayabang, ganun kapag marunong na kayo mga kabady. Kung may pagkakataon kayong isi-share yung nalalaman ninyo, isi-share nyo din mga kabady sa iba. Wag puro husga sa mga taong nagtuturo. Ayan mga kabady, yan naturo ko na sa inyo at sana mga kabady tulungan din ninyo ako sa problema ko, yung sinabi ko kanina. So napakalaking problema po mga kabady at kayo lang po ang makakatulong sa akin. Kayo lang po ang, huwag nyo lang pong i-skip yung mga ads kapag naano kayo ng ads dyan. So wag nyo lang i-skip mga kabady. Kahit sa itong video lang to, kahit dito lang sa video na ito mga kabady, hihingi lang po ako ng tulong sa inyo. Ayan. Tapos ipaki-like na lang po ang video natin mga kabady at i-share niyo mga kabady. Mag-comment po kayo dyan sa comment section mga kabady. Yan, malaking bagay na po yan para sa akin at sa aking buong pamilya. So gusto ko na sila makasama mga kabady. So ayun mga kabady, kayo lang po ang naasahan kong makatulong sa problema ko na ito. So ayan mga kabady, na-share ko na sa inyo lahat ng malalaman ko, na isi-share ko na sa inyo at gamitin niyo yan sa tama mga kabady. Alam niyo naman ang tama at mali mga kabady, alam ko na yan, pero yun nga, sa pinakalas na sinasabi ko, yun po ang napaka-importante mga kabady, para kasi alam niyo na. So hanggang dito na lang mga kabady, maraming salamat po sa panonood. Pasensya na po kayo mga kabady na medyo mahaba po yung video natin ngayon at kailangan po talaga para maging malinaw po sa inyo mga kabady. So hanggang dito na lang, Giads TV po, at don't forget to subscribe, like, comment dyan sa baba mga kabady. Thank you very much mga kabady. Bye bye and God first. Bye bye po sa inyo. Ingat po lagi mga kabady.